I'm Melvin Villaflor from BS Ed Mathematics. I'm in my third year and I'm currently uh, nag-aaral ako sa PUP Taguig. Ayan. 21 years old. 21 na ako. Then, I've read spoilers online and then see what will happen. So, I dive into manga reading na din. Mga last year lang, 2019. So yun, dahil sa mga spoilers lang at saka dahil sobrang nabibitin ako. Of course, Attack on Titan, although My Hero Academia was my first one, I ano, I really love AOT right now because of its story, the culture and its political implications to the society. Yan, Attack on Titan, man. Um Also, in watching anime, I want adventures, magic, and shonen, just like in the manga. Yan. It's always magic and adventure and shonen characters. See the hype. Of course, it's the character development of the main because it shows paano ba? Kasi parang yung makikita kasi yung development niya from weak to strongest and how his experience change him and shape him into something na more relevant na character. And paano niya na influence yung iba, tapos nagkaroon siya ng mga parang isip bata dati, tas ngayon parang pang philosophical na ng mga perspectives. Especially when free time lang, ganun. Kasi parang ang dami kasing ginagawa ngayon, parang ang hirap magbasa na rin ng manga. Ganun. Hindi ko masabi pero pag nagandahan ako sa isang I've I've watched I'll read mga 2 to 3 hours or hanggang 5 hours ganun. Kasi ang ganda kasi ng story. Ganun. Depende pag nagandahan na sa story. O depende naman yan sa tao eh. Kung hindrance sa actually madami ka nang matututunan sa manga eh. Kahit sa anime. Makikita mo rin yung mga tungkol sa friendship, saka sa importance ng buhay. Pero magiging hindrance lang siya if you prioritize manga over study. Yun lang. Actually, more on philosophical view lang sa buhay. Na ang dami ko natutunan dun sa sa kasi para kasing para makikita mo kasi yung perspective ng kada character. Kahit siya, antagonist siya, makikita mo pag nakikita mo yung backstory niya, para ma-realize mo na parang okay din naman parang naging ganto sila dahil nangyari sa past nila. So, parang nagkakaroon ka ng, empathy din to others na nagiging, hindi ko mo dapat ginadjudge yung isang tao dahil sa dito kasi everyone has their reason right there. Kaya sometimes nakakagawa sila ng maling decision kasi may past na nangyari sa kanila. Ayun. Mga nanonood ng manga, wag masyadong spoil and choose na manga na talagang into it kayo, yung talagang gustong-gusto niyo para ayun. Tsaka madaming manga ngayon na you can choose a lot of them from the internet.